Gayunpaman, natukoy na ng Mines and Geosciences Bureau o MGB na high risk sa pagbaha at prone sa landslide ang malaking bahagi ng Compostela Valley, kabilang ang bayan ng New Bataan, kung saan marami ang nasawi sa gitna ng hagupit ng Bagyong Pablo. Nakatutok live si Susan Enrique. San? Mel, sa pinakahuling tala ng NDRRMC, ang kabuuang bilang na ng kumpirmadong nasawi ay umaabot sa 274. Pinakamalaki ang bilang nito nagmula sa Davao Oriental at Compostela Valley. Ang bilang naman ng mga sugatan ay 339, samantalang ang bilang ng mga nawawala ay umaabot sa 279. Kasama sa flood at landslide-prone areas ang New Bataan sa Compostela Valley na kabilang sa pinakagrabing sinalanta ng Bagyong Pablo. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau ng DNR, 11 sa 16 na barangay ng New Bataan ang high risk sa floods. Kasama na rin ang barangay Andap kung saan naitala ang mahigit 30 patay matapos bahain ang evacuation center sa barangay. Noong 2006 pa natukoy ng MGB na high risk sa pagbaha ang barangay Andap, lalo't may kalapit itong ilog. Abutin talaga ng baha dahil sa ating geohazard map, kitang-kita natin, ito yung barangay Andap, yan ho yung barangay center na ginawang evacuation center. Ay nasa flood-prone area po siya. So talagang babahain talaga yung lugar na yan. Giit ni Hazareno, dapat walang nakatira sa mga landslide at flood-prone area. Kung sa ideal situation na ayaw nating tumanggap ng risk, dapat po ay no man's land na po lahat yan. Sa geohazard map ng New Bataan at buong Compostela Valley, makikitang malaking bahagi nito ay nasa high-risk flood at landslide-prone areas. Sa probinsya ng Compostela Valley ay dahil halos lahat hazard siya, kung hindi man landslide ay flood, importante ho yung early warning system na effective para ho ma-alerto kagad yung mga kababayan natin at makalikas kagad pag may darating ho mga hazard doon. Sa barangay Pantukan, umabot sa mahigit 100 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Pablo. 2006 pa raw nang matukoy ng MGB na highly susceptible to landslides ang buong munisipalidad, pero ilan pa rin sa ating kababayan ang piniling manirahan dito kahit delikado. Noong Abril 2011, 14 ang patay sa pagguho ng lupa sa isang minahan sa Pantukan dahil sa paglambot ng lupa dulot ng patuloy na pag-ulan. Isinisi ang pagguho ng lupa dahil sa illegal mining at logging. Ang trahedyang nangyari sa Compostela Valley nagpaalala sa nangyaring mapait na delubyo sa Ormoc Leyte, 21 taon na ang nakakalipas. Sa kasagsagan ng Bagyong Uring noong November 1991, rumagasa ang flash flood. Halos mabura na sa mapa ang Ormoc. Ang masaklap, mahigit 5,000 ang namatay. Ang itinuturong dahilan noon ng malawakang flash flood, deforestation o pagkakalbo ng mga kagubatan. Katatapos lamang ng press briefing ni Yusek Benito Ramos dito sa NDRRMC at pinapangambahan nitong mismo ni Yusek Ramos na tumaas pa ang bilang ng mga nasawi dahil ngayon pa lamang napapasok yung ilang lugar na grabing sinalanta ng Bagyong Pablo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enrique.